Okay, ngayon po ay punta na po tayo sa word ng Panginoon. Yan pong message po natin starting today ay tungkol po sa pagiging overcomer. So our series is I am an overcomer in Christ. Lahat po ng nagrerema ang message na to sa kanyang puso, magsabing Amen. Because I feel in my heart that in the last days, ang mga Kristiyano kailangan sila'y overcomer, no? Overcomer po tayo, mapagtagumpay. At gusto ko lang pong basahin ang isang verse na pasimula sa 1 John chapter 5, verses 4 to 5. 1 John 5, 4 to 5. Basahin nun natin ang malakas. At maganda po, pagka tayo po'y nagbabasa, alam mo ba ninyo, ang pinaka-recommenda ngayon para mas maging mas malakas ang impact, resulta ng pagbabasa, yung pati bibig. No? We do not only read with our mind, with our eyes, but with our lips. Okay? At po tayo ay magbasa. 1, 2, 3, go, read. For everyone born of God overcomes the world. It's the victory that has overcome the world, even our faith. Who is it that overcomes the world? Only the one who believes that Jesus Christ is the Son of God. So napaka-importanting message po ito sa lahat ng mga Kristiyano. Lalong-lalo na nga po ngayong panahong ito na sobrang dami ng mga struggles, sa dami ng mga problema. Lahat to na may struggles at problema, magsabing Amen. Napakalaga ng message na to. Pakinggan po ninyong mabuti. Ang Greek word po ng overcome, the Greek word most often translated overcomer stems from the word Nike. Nike. Parang, madalas nyo makita yan, di ba? Nasa sapatos. Nike. Ang ibig sabihin pala ng Nike ay overcomer. Okay? Which, according to Strong's Concordance, means to carry off the victory. No? Yan ang ibig sabihin. Pagka overcomer ka, victorious ka. Ibig sabihin, pagka ikaw ay overcomer, nagdadala ka ng tagumpay, victory. And the verb implies a battle. So, ang overcomer, ang ibig sabihin, nagtagumpay ka doon sa iyong battle, nagtagumpay ka doon sa iyong enemy, sa iyong katunggali, sa iyong kaaway. Yan ang ibig sabihin ng overcomer. So, na-overcome mo yung kaaway mo. Yan ang ibig sabihin po ng Nike. An overcomer is a person who successfully triumphs. So another synonym of victory, triumph, is a person who successfully triumphs over adversity. So, siyempre, ang mga adversity ay we perceive them as battles in life. Yung mga adversities, difficulties, or weaknesses. So in life, nandyan po yung mga adversities, difficulties, and weaknesses. It describes someone who prevails against obstacles, mga hadlang. Sino po nakakaranas ng hadlang? Magsabing amen. So yan po, abang tayo nabubuhay dito sa mundo, ay nandyan po ang mga yan. Sinabi na ng Panginoong Yesus yan sa John 16:33. Pakita mo nga ang verse, kapatid. I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble. Ang gusto ng Panginoon, maintindihan natin na magkakaroon po tayo ng trouble. Hindi ibig sabihin na ikaw ay nanampalataya, tumanggap kay Jesus, sumusunod kay Jesus, ay wala ka ng trouble. Sabi ng Panginoong Jesus, in this world you will have trouble. Pero when you are in Christ, you will have peace in the midst of trouble. Na kahit may trouble, payapa pa rin ang iyong puso at kaisipan. So, dun pa lang, panalo ka na. Amen? So, adversities, difficulties, weaknesses, obstacles, nandyan po. Ang iba't ibang mga troubles na yan sa buhay natin. At ang gusto ng Panginoon, pagka yan ay dumating, i-overcome natin. Siguro, at the moment I am speaking right now, you have some
of these troubles. You have some obstacles, you have some troubles in life, you have some difficulties in life. No, maraming ang mga pinagdadaanan ngayon. Yan ang salita ngayon ng Pilipino, may pinagdadaanan. May pinagdadaanan na mabigat na sitwasyon. At ang gusto ng Panginoon na maintindihan mo, ikaw ay magiging overcomer. Just listen to the messages. Especially today, I would like to lay the foundations in overcoming anything, in overcoming any adversity, any obstacle. I would like to share with you 3 foundations. Itong 3 foundation na to, dapat pundasyon mo to sa pagiging overcomer mo kay Christ. Una sa lahat, you must have faith in Christ. You cannot be in me, in Christ, if you don't have faith in Christ. At lilinawin ko as early as now na ang mundo kasi ang sinisigaw, faith in self. No. Our self is limited. Para daw magtagumpay sa buhay, kailangan may paniniwala ka sa sarili mo, may pananampalataya ka sa sarili mo. So kailangan matama po ang lahat ng ating mga naririnig na to. Kasi nga, meron pang isang sumikat na kanta na Believe in Yourself. The greatest love is love for self and believing in self. Kailangan muna faith in Christ at pagkatapos magkakaroon tayo ng tamang self-confidence. Tamang self-worth, tamang self-esteem. Yan ang sabi ng salita ng Panginoon sa 1 John chapter 5, verses 4 to 5. Basahin natin ulit ang mga salita ng Diyos. 1, 2, 3, go read. Wow, sinabi dito, ang isang tanong, who is it that overcomes the world? Who is it that will overcome in this world? Sabi dito, napaka-emphatic yung sagot, only the one who believes. Only the one who believes that Jesus Christ is the Son of God. Everyone who has faith in Christ. Kasi kapag ka nagkaroon ka na ng faith in Christ, makokonekta ka na kay Christ. Amen? At pagka nagkaroon ka ng totoong faith kay Christ, ay papasok na si Christ sa buhay mo. At yung faith mo kay Christ, kailangan ay palakihin mo at palalimin mo. Palakasin mo ng palakasin. Yung verse natin nung nakaraan, yung Colossians chapter 2, 6 to 7 na be rooted, be built up, and be established in Him, in Christ. Kasi po, kapag ka nanalig ka kay Kristo, para tayong sa una, baby. At kailangan para mag-mature yung ating relationship at faith, kailangan na gumawa ng mga pampalakas sa iyong pananampalataya. Lalo na yung salita ng Diyos. Ang isa po sa pinakamatinding makakapagpalakas ng pananampalataya ay ang salita ng Diyos. Because faith is based on knowledge. Yung pananampalataya, yung size ng ating faith, yung level ng ating faith, it's directly proportional to our knowledge of Jesus Christ. Kung gaano kalaki ang pagkakilalan mo kay Kristo, ganun din ang kalaki ng iyong pananampalataya. So kung konti lang ang faith mo, alam mo kay Christ, malit lang ang faith mo sa Kanya. Pagka malaki din. At habang tumitibay, dumadami, alam mo kay Jesus Christ, tumitibay, lumalakas ang faith mo sa Kanya. Kaya sinabihan tayo na let the word of Christ dwell in you richly. At napaka-importante po dito, parati ko sinasabi sa inyo every December, yung subject natin, Christology, study of Christ. Na lahat tayo ay we continuously study Christ. Why? For the purpose of increasing our faith in Him. Sa huling kapanahunan nga magkakaroon ng maraming false teachings about Christ. Magkakaroon ng false Christ. Actually, magkakaroon ng false Christ, magkakaroon ng maraming teachings na false Christ. Ang isa sa mga makikita mo sa mga false churches o cults
yung false teachings nila about Christ. One time, may kasama akong nagpunta sa paumbong noon. Tinanong niya ako, Pastor, sabi niya, yun po bang mga iglesia ni Kristo ay maliligtas? Kasi po sila po'y nananalig kay Kristo as Savior. Siya ang tagapagligtas. So magkakaroon po sila ng kaligtasan. Maliligtas po bang mga iglesia ni Kristo? Sabi niya sa akin. Gusto niyo po bang malaman ang sinagot ko? Yung iba alam na yung sagot. Nakwento ko na siguro ito sa inyo, pero ilang beses na, pero ito po yung sagot ko. Yung mga iglesia ni Kristo, buo ang paniniwala nila si Jesus lang ang tagapagligtas. Naniniwala sila sa crucifixion, sa death, sa resurrection ni Jesus Christ. Naniniwala sila doon. Jesus Christ is the only Savior. Nonetheless, hindi sila naniniwala na si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Ang paniniwala nila, si Jesus, tao lang. At kahit nag-resurrection na siya, naniniwala sila sa resurrection and ascension ni Jesus, ay hindi pa rin sila naniniwala na si Jesus ay Diyos. Unlike ng mga Mormons naman, si Jesus, pinanganak na tao, tapos naging Diyos. Ganon naman. Kaya, napaka-importante po na alam po ninyo ang tamang paniniwala kay Jesus. Amen? Kaya yung Christology po ninyo, dapat palalimin po ninyo ng palalimin. Hindi po pwede sa panahong ito na ang kaalaman natin tungkol kay Kristo ay konti lang at kulang at mali. Hindi pwede. Kasi nga, the battle ngayon sa faith, sa true faith, ay yung tungkol kay Kristo. Kailangan solid yung faith natin kay Christ. Biblical. Amen? Si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao. John chapter 1, verse 1 at saka verse 14. At yung ating pananampalataya sa kanyang mga salita ay ganap, solid. Sa John 8:31 to 32, sabi ng Panginoong Jesus to the Jews who had believed in Him, sabi niya, if you hold to my teaching, you are truly my disciples. You will know the truth, and the truth will set you free. So kailangan matindi yung ating paniniwala na yung teachings ni Jesus. Yun ang truth. Lahat ng walang alinlangan doon, magsabing amen. So wala ho tayong alinlangan kung sino si Jesus sa teaching ng Bible. Wala tayong alinlangan sa mga teaching ni Jesus na yun lang ang katotohanan. Importante po sa pagiging overcomer yon. Solid ang faith mo kay Jesus. You truly believe that Jesus is the Son of God and all other teachings about Jesus Christ in the Bible. Sino yung solid ang faith kay Christ? Magsabing amen. So yan, magtatagumpay ka, sabi ng salita ng Panginoon. Sa 1 John chapter 5, verse 4, GNT, ganito ang nakasulat. 1, 2, 3, go, read. Because every child of God able to defeat the world and we win the victory over the world. We win the victory over the world by what? Means of our faith. By means of our faith. So if there is one thing na kailangan mong tututukan sa iyong buhay Kristiyano para kayo maging matagumpay, yung faith mo kay God. Yung faith mo sa Kanya. Every now and then, lahat ng mga pagsubok na yan, testing of our faith yan. Sabi ng James chapter 1 verse 2, testing of the faith yan. Tinitest kung anong laki na ng iyong pananampalataya. Tinitest kung ano na yung grade ng faith mo. No? Gaano na kalaki yung faith mo. Sa James chapter 1, sinabi yan, the testing of your faith. So mga kapatid, simple lang. Sabi ng Hebrews chapter 11, verse 1, naniniwala ka kahit hindi mo nakikita. Amen? Naniniwala ka. Now faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. Certain. Tiyak ka. Sure, certain. Everybody say sure. Sabihin natin lahat, I'm sure. Sabihin natin lahat, I am certain. Yan. Dapat sure and certain
So kapag ka meron ka ng hindi ka na sure, hindi ka na certain, doon napapasok yung doubt at doon napapasok yung unbelief. So sa pagiging overcomer, importante yung faith mo kay Christ, faith mo kay God, faith mo sa Word of God. Napaka-importante yun. Yun ang pinaka-foundation ng pag-overcome mo. Dapat meron kang tinatawag na faith mindset. Faith. Basta sinabi ng Panginoon, yun na yung totoo, yun na yung mangyayari. Amen? Yun na. Wala nang tanong-tanong pa. Ang tanong muna lang, Lord, ano po yung gagawin ko? Ganun na lang. So kung ano yung kung sino ang Diyos mo, kung anong pangako ng Diyos mo, Diyos natin, yun lang yung faith natin na pangahawakan natin in every struggle. Every struggle, every adversity, every trouble, every weakness, ang pangahawakan lang natin, nananalig tayo sa Diyos natin, nakasama sa pangako niya sa atin. Ano sabi ng Philippians chapter 4, verse 13? Philippians 4:13 says, ito parati po ninyong naririnig ito, pero pwede ko po bang ipakiusap sa inyo na kailangan bawat isa sa inyo memorize ito? Si Steph Curry, kung mga kalalakihan dito, mahilig mag-basketball. Pinasikat po ni Steph Curry yung verse na yan eh. Di ba? Binigyan yung sapatos niya, nilagyan niya ng Philippians 4:13. Kaya ako, nung lumabas yung sapatos na yun sa Under Armour, binili ko pa yun sa US eh. Hinahanap ko pa yun. Kung di ako nagkakamali, 150 kung pambinili yun. Tapos sinuot ko siguro 5 beses pa lang kasi iniingatan ko. Hindi ko sinusuot. I like that verse. Even ito pong cross na nakikita nyo parati ko suot ito, di ba? Pagka nilapitan nyo po to, merong Philippians 4:13 verse na nakasulat dito. Pinopromote ko, binili ko sa TikTok. Hindi ko alam kung saan ko na binili. Wala po kasi akong Shopee, wala akong mga Temu, wala akong mga Lazada o eBay, wala akong mga apps eh. Hindi ko alam kung saan ko binili to. Basta binalik ko to online. Why? Ito kasing verse na to, always reminds me na pagka meron akong adversity, may problema ko, may obstacle, may hindrance, I'm reminded of the verse. Kaya maganda po yung yung meron kang something in your hand o nakikita tangible and visible na magre-remind sa'yo. Amen? For me, hindi ko naman sinasabi lahat kayo bumili ng krus na may Philippians 4:13 ha. Pero sa akin, malaking tulong po ito sa akin. Malaking tulong sa akin ito. And this is also one way that I evangelize when some see that this verse, then I explain to them the verse. Amen? Yung tinatawag na, ano ba yung tawag doon? Statement shirt, message shirt. Importante, message cross. No? I can do all things through Christ who strengthens me. Sabihin natin lahat. 1, 2, 3, go. I can do all things through Christ who strengthens me. So kapag kasi merong pagsubok, nangihina tayo kagad. Yung faith apektado. Kaya po humihina tayo, yung faith inaatake. So, pakiramdam natin, mahina tayo. Importante po, when we have any adversity, we exercise faith right away. We exercise faith right away. By faith, I have the strength for this. Amen? Maganda yung translation ng dyan eh. Ano ba yung translation ng maganda dyan? Pagkalagay mo nga kapatid yung isang magandang translation natin dyan. Sa Philippians 4:13, sa GNT din. Basahin natin. 1, 2, 3, go. Read. I have the strength to face all conditions by the power that Christ gives me. All conditions. Everybody say all conditions. So lahat ng kondisyon, lahat ng mga problema, lahat, all conditions, all struggles, you have the strength to face. Meron kang strength na harapin. Lahat. By the power that Christ gives me. So, hindi lang si Paul ang binibigyan ng power ni Christ. Hindi lang si Paul ang binibigyan ng strength
binibigyan ng strength ni Christ to face all conditions. Lahat tayo. Lahat ng na kay Christ, disciple ni Christ, magsabing amen. Lahat ng nananampalataya kay Christ, magsabing amen. Ako po hanggang ngayon, forever na, hanggang nabubuhay ako, itong verse na to, ito yung parating lumalabas sa aking kaisipan kapag mayroon akong problema. Kaya hindi ako kagad nalulugmok. Alam niyo po bilang mga pastor, iba-ibang mga problema. Alam ko kanya-kanya tayong problema, pero maghanap ka ng isang tao na maraming problema, pastor. Miyembro pa lang, problema na eh. Di ba? Kaya ako, nagpapasalamat ako kapag yung isang miyembro hindi problema. Amen? Kaya kayong hindi nagbibigay ng problema sa pastor, sa mentor ninyo, I appreciate all of you. Sige, sabihin mo sa katabi mo, salamat kapatid. Hindi ka nagbibigay ng problema at struggle. Pero maraming problema ang pastor, maraming problema ang buhay. Ako po bilang pastor, yung pinakamabibigat na problema sa pastor, nadaanan ko na. Yung problema sa pagpapastor. Yung problema sa mga kritiko, ang dami. Yung problema sa mga rebelde, dinaanan ko po ng ilang beses yan. Yung problema sa mga nagdi-divide, yung problema sa mga backslider, yung mga problema sa finances, sa ministry, dinaanan ko na po. At dinaanan ko na rin ang mamatayan ng anak. So praise God. Lahat ng problema na yan, na-overcome ko na po. Amen. Na-overcome ko na rin ang mamatayan ng tatay. Hindi ko pa na-overcome yung mamatayan ng kapatid kasi buhay pa lahat ng kapatid ko. Hindi ko alam kung sino mauuna sa amin. Pero I believe ma-overcome ko yun. Even, alam niyo, kami pong mag-asawa, Pastora Ruth, pinag-uusapan namin yung kamatayan. Gusto naming mamatay, sabay sana kami kung kalooban ng Lord. Yan ang pinag-pray namin. Pero sabi ko, kung di tayo sabay, ang prayer ko, mauna na ako sa'yo. Hindi, Yan ang prayer ko. Kasi medyo, siyempre, pagka nauna si Pastor, sino mag-aalaga sa akin? Sino maglilibing sa akin? Hindi, yan po yung parati namin pinag-usapan ni Pastor Aro. Pero kung sakali man, kalooban ni Lord, di natin alam ang buhay, no? Kunwari, nauna ako, nauna si Pastor Aro. Philippians 4:13, I have the strength to face all conditions by the power that Christ gives me. Kasi po yung iba, pag kami namatayan, na-break ng boyfriend, o kung ano na yung mga nawala sa kanila, trabaho, cellphone, bahay, kotse, nada-down. Kapatid, gusto ko po sabihin sa inyo, sa buhay na to, isa lang ang hindi mawawala, si Kristo lang. Lahat mawawala yan. Amen? Lahat yan mawawala. Minsan pa nga, kung sino yung inaasahan mong matalik mong kaibigan, yan pa yung mawawala, di ba? Yan pa yung magiging kaaway mo. Doble sakit, di lang nawala, inaway ka pa. Hinudas ka pa, di ba? So mga kapatid, kaya sabi na salita ng Diyos, we will overcome by the means of faith. Amen? By the means of faith, faith in Christ who will give us strength, who will give us the power to overcome. Amen? Yung hindi nagdududa, magsabing amen. Magsabi ng amen. Kaya, mga kapatid, ang isa sa mga pinaka-precious na bagay sa buhay natin, yung faith natin. Yung faith natin, bantayan natin, huwag maghihina. Kaya sabi ng salita ng Panginoon, be strong in the Lord and in His mighty power. Be strong in your faith. When you are strong in the faith, you can conquer, you can overcome anything. Isa lang reason. One reason lang na matindi pagka ang tao natalo sa laban sa buhay, yung kanyang pananampalataya, nahaluan ng pagdududa. Nahaluan ng unbelief. Kapag ka yung faith humina. Pero kapag ka ang yung faith kay Christ malakas, ay walang makakatalo sa'yo. Walang adversity makakatalo sa'yo. Walang loss, walang failure na makakatalo sa'yo. Walang worry, walang fear, wala.
when you have the faith. Kaya nga ito, pinaka-foundation nito, kapatid. Faith mindset. Amen? Kaya what all you have to do is always build your faith every day. Don't ever think that you already built a strong faith. You have to continually build it up every day. Ganito kasi yung spiritual life. Ako, naranasan ko. One day na hindi ka magpe-pray. Next week ko itatakal ang prayer. One day na hindi ka mag-word of God. Mararamdaman mo na kaagad yung panghihina ng pananampalataya. Kasi ang word of God, para siyang pagkain. Spiritual food. Pagka hindi ka kumain ng buong araw, sino dito nasubukan ng hindi kumain ng buong araw? Wala, no? Takot kayo lahat di kumain eh. Pero subukan nyo, hindi kayo kumain maghapon. Kung hindi manghihina ang inyong katawan. Ganon din sa faith. Manghihina ang inyong faith pagka hindi kayo kumain everyday ng Word of God. Kaya ako kahit pastor na, ilang beses ko na pong binasa ang Bible from cover to cover, everyday nagbabasa pa rin po ako ng Word of God. Alam ko na kasing consequence. The consequence when you don't read the Word of God every day, that day will be a weekday. Any day without the Word of God is a weekday. Amen? So, keep your faith strong in Christ. Number 1 yan. Foundation talaga yan. Number 2 is your identity. Identity as a child of God. Yung identity mo, everybody say identity. Itong mga nakakaraan na 90 Days Challenge natin kay James Clear, yung binasa nating aklat na Atomic Habits, he emphasized identity heavily. Napakalaki ng kinalaman ng identity sa pagkakaroon ng good habits at pagtatagumpay sa buhay. Malaking kinalalaman yan. Identity. Everybody say identity. So marami pong sinasabi ng Biblia kung sino tayo kay Kristo eh. Pero ang isa sa mga pinakamabigat para magtagumpay tayo yung alam mo na ikaw ay anak ng Diyos. Lahat ng anak ng Diyos, sabihin natin, anak ako ng Diyos. 1 John chapter 5 verse 4, the Word of God says, for everyone, basahin natin. Everyone born of God overcomes. O paano po tayo daw mag-overcome? Dapat may faith ka kay Christ. Dapat alam mo na ikaw ay born of God. Alam mo kung sino ka. Amen? Hindi ka ordinaryong tao. Anak ka ng Diyos. Hindi ka kagaya ng mga tao dyan na naglalakad sa palengke, sa mall, kasama mo sa trabaho, na walang faith kay God. Di sila anak ng Diyos. Ikaw, may faith ka kay Christ, anak ka ng Diyos. Born of God. Ang ibig sabihin ng born of God, child of God. Child of God. Pakita mo nga kapatid. Sabi na salita ng Panginoon, GNT. Sabi rito, because every child of God, basahin natin, because every child of God is able to defeat. You're able to defeat anything. Kahit anong kaaway mo, ano yung kaaway mo, basta wag mo lang awayin ang sarili mo. Okay? Because, sometimes the greatest enemy, actually, hindi sometimes, many times, the greatest enemy is yourself. You are able to defeat anyone or anything, any trial, any challenge, you can overcome. You're able to defeat because you are a child of God. Antindi. Kaya antindi ho yung pong blessing na ikaw, anak ka ng Diyos. Matindi na yun. Kasi only the children of God will enter the kingdom of God. No? Only the children of God will enter heaven. If you're not a child of God, anyone who is not a child of God will not enter heaven. At sino yung mga naging anak ng Diyos? Binigyan ng karapatan. Yung iba kasi, iniisip nila anak sila ng Diyos, pero wala naman silang karapatan na tawaging anak ng Diyos. Sino po yung may karapatan? John 1:12, yung mga tumanggap
at nanalig kay Kristo. John 1:12. Ano po yung John 1:12? Memorize po ba natin yan? Yet to all who receive Christ, Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. Yung iba, inaangkin lang nila yung karapatan na sila'y anak din ako ng Diyos, anak din ako ng Diyos. Paano ka naging anak ng Diyos? Ang mga naging anak ng Diyos, binigyang karapatang maging anak ng Diyos, yung mga nanalig at tumanggap kay Kristo. Pwede ko po bang itanong ulit, minsan pa? Kailan ho ninyo tinanggap si Jesus? Pakitanong ang katabi mo, kailan mo tinanggap si Jesus, kapatid? That should be very clear to you. Pagka ang sagot mo, hindi ko na matandaan, Pastor, mukhang hindi mo pinahalagahan yung pagkapanganak mo. No offense, I love you all. Mukhang hindi mo pinahalagahan yung pagiging anak mo ng Diyos. Kasi tayo, may tatanong ako sa inyo, sino dito nakalimutan niya yung kanyang birthday? May magtatas ba ng kamay? Eh, yung mga apo nga namin, naliliit pa, birthday ko po. Gusto nila yung birthday nila eh. Makakalimutan mo na lang lahat ang date. Birthday mong hindi mo makakalimutan. Tsaka Pasko. Amen? Dalawa lang eh. Kaya yung pong spiritual birthday, huwag mong kakalimutan. Sabihin mo sa kata mo, huwag mong kakalimutan spiritual birthday. I-celebrate mo. Amen? Celebrate. Eh kaya nakakalimutan, hindi sineselebrate eh. Puro physical birthday ang sineselebrate eh. Pwede ko bang sabihin po sa inyong lahat, i-celebrate po ninyong spiritual birthday nyo? Maglibre kayo. Lalo na unbeliever. Tapos sabihin nyo, ililibre kita, birthday ko. Pagdating doon, sabihin mo, ang birthday ko, spiritual birthday. Ipapaliwanag mo na ngayon ng spiritual birthday sa kanya, di ba? Sino po dito na magsa-celebrate ng spiritual birthday, magsabing amen? May 23, ako, spiritual birthday ko. Malapit na. Magme-May na next month eh. 43 years na akong Christian. 43 years na po akong born of God, born in the Spirit. No? Ako, yun po yung encouragement ko sa inyo. When it is your spiritual birthday, find someone who is not yet a born of God, not yet born again, not yet a child of God. Ilibre mo siya, tapos bulagain mo na lang. Gagawa tayo ng isang card ulit, John 1:12. Amen? Yan ang pamimigay natin, John 1:12. Pinrich ko na yan minsan sa evangelistic night. Sabi na salita ng Panginoon, because every child of God is able to defeat the world, and we win the victory over the world by means of our faith. Napaka-importante po ng identity natin. Kasi kapag yung identity mo, loser ka, you will be a loser. Pero kapag ang identity mo, winner ka. Di ba? Overcomer. Amen? Hindi loser. Pakiharapan niyo pa ang katabi niyo, sabihin niyo sa katabi mo, overcomer sis, overcomer. Overcomer, bro. Amen. Overcomer tayo. Amen? Overcomer tayo. Bilang mga anak ng Diyos. Bakit po? Ang focus, hindi yung pagiging child of God mo. Ang focus, may father ka. Ang focus doon, as a child of God, you are a father. You have a father who is ever present to help you. Always ready to help you. Yung mga tatay natin dito sa lupa, hindi kagaya ng tatay sa langit. Yung mga tatay dito sa lupa, may time na hindi tayo natutulungan, hindi tayo kayang tulungan. Pero yung tatay natin sa langit can help us anytime and can help us with anything. Amen? Tingnan natin ang Psalm 121. Itong Psalm 121, napakaganda. Psalm 121, sabi dito, I lift up my eyes to the mountains. Where does my help come from? Naghahanap po ng tulong. Where does my help come from? Sino po dito na naghahanap kayo ng tulong pagka may problema, may adversity? Dapat po naghahanap tayo ng tulong. At alam nyo kung saan kayo pupunta. Anong gagawin nyo? Saan nyo kukunin ng tulong? Testimony ng psalmist, sabi niya, my help comes from the Lord, the maker of heaven and earth.
So yung identity natin as a child of God, may tatay tayo. Na yung tatay natin is the one who will help us. He is our helper. Ano man trouble, God, our Father, can certainly help us. Kasi pagka meron kang alam na tutulong, nare-relieve ka na eh. Di ba? Pagka alam mong may problema ka, tapos sabi nung magulang mo, tutulungan kita. Uy, hindi ka na problema kasi tutulungan ka na ni daddy, ni mami. Di ba? Pagka nangangailangan ka ng tulong, tapos sabi ng kapatid mo, tutulungan kita. Sabi ng kaibigan mo, tutulungan kita. Bibigay ng comfort, encouragement, strength. At ang sabi ng Lord sa'yo, anak ka niya, tutulungan ka niya. Sabihin mo sa katabi mo, tutulungan ka ni Daddy in heaven. Amen? Our Abba Father, tutulungan ka niya. He will not let your foot slip. He who watches over you will not slumber. Hindi ka daw matatalisot. He who watches over you will not slumber. Yung tatay natin, hindi inaantok, hindi natutulog. Indeed, he who watches over Israel will neither number or sleep. Kaya nga ang tanong, si ano ba yan? Si Gary V ba yung kumanta ng natutulog ba ang Diyos? Pakitanong nga mo, natutulog ba ang Diyos? Parang ano lang yan, yung kanta ni Freddie Aguilar, di ba? Yung kantang anak, di ba? Binabantayan tayo ng Ama. Nung isilang ka sa mundong itong, laking tuwa ng magulang mo, ang kamay nila ang iyong ilaw. Verse 5. Hindi po natutulog ang ating Ama, amen? Binabantayan niya tayo, amen? Kung paano yung mga, di ba yung mga nanay, tatay, pagka binabantay yung anak. Pagka may dumapong lamok, anong gagawin ng nanay? Tatay, sige, kinisan. Ay, nako. Talagang binabantayan tayo sa mga lamok. Sabi rito, gusto ko yung verse 7. Basahin natin yung verse 7. The Lord there are a lot of harms in this world. There are a lot of harms, but the Lord will keep you from all harms. All harms. All harms. Walang harm na hindi tayo kayang proteksyonan ng ating Diyos. He will keep you means He will protect us. He will guard us. Verse 8, the Word of God says, the Lord will watch over your coming and going, both now and forevermore. So, ang Panginoong Diyos natin, ang ating Ama, yung tulong niya, always on time. Kasi minsan, pagka tayo ay humingi ng tulong sa Diyos, nagpe-pray tayo, but wala pa? Pakatandaan po ninyo, all-knowing ang Diyos natin. All-knowing ang Ama natin. He knows the time. Sabi ng Isaiah 60:22, when the time comes, He will fulfill His promise. He fulfills His promises at the right time. God is never delayed. Hindi siya na-delay. Walang traffic sa Panginoon. He is the sovereign God. So yung help niya, ibibigay niya. Kaya nga, ang pinakamaganda po, pagka nagtitiwala tayo sa Kanya, huwag tayong magalumihanan, huwag mawawala yung peace natin. Doon pa lang, panalo na po tayo. And the third thing that I would like to share with you as I close this message is about overcomer mindset. Yan, foundational yan. Faith mo, foundation. Yung identity mo, foundation. Yung mindset mo, foundation. Overcomer mindset. Ang sabi ng Proverbs 23, verse 7, for he is the kind of man who is always thinking about the cause. But I would like the translation of New King James. Itong translation. ISB yata to, International Standard Version. For as he thinks within himself, so is he. So ano ang iniisip mo sa iyong sarili, ganun ka. Kung ano ang iyong pananaw sa iyong sarili, ganun ka, ikaw yun. Huwag ka lang masi-self-deceive kasi yung iba, iniisip nila ganito, hindi naman pala sila ganun.
Pero napaka-importante po na you have a right mindset about yourself. Meron kang biblical mindset kung sino ka. At ang gusto ng Panginoon sa umagang ito, magkaroon ka ng overcomer mindset. Everybody say overcomer mindset. Sabihin natin lahat, I have an overcomer mindset. So kapag ka dumating yung adversity, hindrance, obstacle, trouble, parati mo nang sasabihin ka agad, harapin mo na kaagad yung pagsubok ng I am an overcomer in Christ. Amen? Hindi yung pagka may pagsubok, reklamo ka agad. Complain. Problema na naman. Na naman. You know, the psychiatrist says, every time you complain, your brain shrinks. So you do harm when you complain. Huwag kang magko-complain. Harapin mo lang yan, kasama mo ang Diyos. Kasama mo si Kristo. Amen? Sabihin natin, I am an overcomer in Christ. So yun yung napaka-importanting mindset, kapatid. Because in this world, you will have a lot of troubles. Every now and then. Minsan-minsan pa nga, sabay-sabay sila. Sino po dito nagkaroon ng sabay-sabay na problema? May problema ka sa pera, may problema ka pa sa asawa. May problema ka pa sa anak, may problema ka pa sa kaibigan. Nagsabay-sabay, may problema ka pa sa ministry. Pwede po ba na kapag ka may problema ka, wag na wag niyo sasabihin, mamurit na ako kanini. Yung mga Kapampangan, yun ang bukang bibig pagka may problema. Makamurit, makamurit. Alisin yung salitang makamurit. Palitan nyo ng makakatatag, makakalakas. O, sample. Sabihin mo sa kata mo, makakalakas. Makakatatag. Sa Tagalog, yung problema pag may trouble, sasabihin mo, nakakalakas, nakakatatag. Yung nakakamurit, ang ibig sabihin, nakakasira ng ulo. Parang Tagalog din yung murit, ano? Tagalog din ba yung murit? Nakakabaliw. Nakakabaliw. Alisin natin yung mga salitang nakaka-stress. Nakaka-stress ka, nakaka-stress. Iyan po yung mga iba-ibang mga salitang dapat nating alisin sa lahat ng mga overcomer. May mga overcomer mindset. Magsabing amen. Yung mga salita natin, bantayan natin. Amen? Sasabihin lang natin, any trouble, any adversity, any trial, ang parati lang natin sabihin, I will overcome. I will triumph. Amen? You will not only survive, but you will win. Amen?